Bago natin pag-usapan ang matinding babala mula kay Isaias, mahalagang maunawaan muna ang isang bagay tungkol sa puso ng Diyos para sa iyo. Hindi nais ng Diyos na ikaw ay mapahamak. Hindi siya naghihintay ng pagkakataong hatulan ka, hindi, mahal ka ng Diyos ng higit pa sa kaya mong isipin. Ang nais niya ay makasama ka sa buong kawalang hanggan sa langit, kung saan walang sakit, walang luha, walang pagdurusa, tanging kapayapaan, kagalakan, at kapuspyusan ng kanyang pag-ibig. Mula pa sa simula, nilikha ka ng Diyos na may layunin, at ang kanyang plano ay palaging dalhin ka sa isang relasyon sa kanya na magtatagal magpakailanman. Hindi kanya nilikha upang mamuhay ng hiwalay sa kanya, at tiyak na hindi niya isinugo ang kanyang anak na si Jesus upang magdusa at mamatay sa krus ng walang dahilan. Sinasabi sa unang Timoteo na nais ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan. Ang puso ng Diyos ay para sa iyong kaligtasan, upang maranasan mo ang lalim ng kanyang pag-ibig at ang katotohanan ng buhay na walang hanggan sa kanyang presensya. Ang krus ay isang pagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos, isang patunay kung hanggang saan siya handang pumunta upang mailigtas ka. Hindi ka hinahanap ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas, tabyusin, at dalhin ka sa pinakadakilang kwento na kailanman ay isinulat, ang kwento ng iyong walang hanggang buhay kasama siya sa langit. Isaias Kapitulo 55 versikulo 6. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tawagin ninyo siya habang siya'y malapit pa. Ang mga salitang ito ay dumadagandong sa buong kasulatan bilang isa sa pinakaagarang babala ng Diyos sa sangkatauhan. May isang panahon ng biyaya na ibinibigay sa lahat ng handang makinig at magsisi. Ngunit ang panahong iyon ay hindi magtatagal magpakailanman. Maraming tao ang nabubuhay na tila may walang katapusang oras upang ayusin ang kanilang buhay sa harap ng Diyos. Pinapatagal nila ang pagsisisi, hindi nila pinapansin ang tawag ng Espiritu, at hinahabol nila ang pansamantalang kasiyahan ng kasalanan. Ngunit maliwanag sa salita ng Diyos na darating ang araw kung kailan siya ay hindi na mahahanap. Ito ang pinaka-nakakatakot na katotohanan sa buong kasulatan, na ang isang tao ay maaaring maghanap sa Diyos at hindi siya matagpuan, maaaring manalangin at walang sagot, maaaring humingi ng awa at ang sasalubong sa kanya ay hatol. Sa panahon ni Noe, nagbigay ang Diyos ng paanyaya sa kaligtasan, ngunit nang maisara ang pinto ng arka, tapos na ang lahat. Dumating ang baha, at ang mga nangutya, ang mga hindi nakinig, at ang mga nagpatumpik-tampak sa pagsisisi, silang lahat ay napahamak. Ganoon din ang mangyayari sa mga darating na araw. Ang panahon ng biyaya ay hindi magtatagal magpakailanman. Isang araw, ang mga iyak ng mga nawawala ay magiging huli na upang marinig. Kapag lumipas na ang pagkakataon para magsisi, ang mga tumanggi sa tawag ng Diyos ay haharap sa kanilang walang hanggang kapalaran. Ang impyerno ay hindi puno ng mga taong ginusto roon, ito ay puno ng mga taong inisip na marami pa silang oras. Sa Lucas Kapitulo 16, ang mayamang lalaki ay pinahirapan sa apoy at nakiusap para sa kaunting ginhawa, ngunit walang dumating. Nakiusap siyang padalhan ng babala ang kanyang mga kapatid, ngunit sinabi sa kanya na mayroon silang kasulatan, kung hindi sila makikinig dito, hindi rin sila maniniwala kahit may bumangon mula sa mga patay. Ngayon, may buong kapahayagan na tayo ng kasulatan, ang patuto ni Hesukristo, at ang mga tanda ng panahon sa ating paligid. Ngunit marami pa rin ang hindi pinapansin ang tawag ng Diyos. Nabubuhay sila na parang ang mundong ito na lang ang mahalaga, na parang sigurado pa ang bukas, na parang hindi darating ang kamatayan. Ngunit isang araw, darating ang huling sandali, at ang bawat pagkakataon upang lumapit kay Kristo ay mawawala magpakailanman. Si Jesus mismo ang nagsabi na darating ang araw kung kailan ang mga tao ay kakatok sa pinto at magsasabi, Panginoon, Panginoon, pagbuksan mo kami, ngunit sisigot siya, hindi ko kayo kilala, lumayo kayo sa akin. Ito ang pinakatrahedyang salita na maaaring marinig ng isang tao, hindi dahil sa kakulangan ng habag ng Diyos, kundi dahil tinanggihan nila ang kanyang libreng iniaalok na awa. Bulag ang mundo, abala sa mga bagay na hindi mahalaga, nalinlang ng paniniwalang ang buhay ay tungkol lamang sa pera, kasiyahan, kapangyarihan, at kaginhawaan. Ngunit bawat hininga ay kaloob ng Diyos, at bawat pintig ng puso ay isang hakbang palapit sa kawalang hanggan. Ang propetang Amos ay nagbabala. Amos Kapitulo 8 versikulo 11. Darating ang mga araw, sabi ng Panginoong Diyos, na ako'y magpapadala ng taggutom sa lupain, hindi ng gutom sa tinapay, ni ng uhaw sa tubig, kundi ng pagkagutom sa pakikinig sa mga salita ng Panginoon. Darating ang araw na iyon. Huwag kang mapasama sa mga naghintay ng huli na ang lahat. Huwag mong ipagpaliban ang tanging pag-asa ng kaligtasan hanggang sa ito ay mawala na sa iyong abot. May oras pa ngayon. May biyaya pa ngayon. May tagapagligtas pang naghihintay, may bukas pang mga bisig na handang magpatawad, maglinis, at magligtas.
Ngunit hindi siya maghihintay magpakailanman. Ang pinakamalaking kasinungalingan ni Satanas ay ang pagsasabing, may oras pa. Ngunit wala. Ang araw ng kaligtasan ay ngayon. Ang tawag ng Diyos ay ngayon. Hindi sigurado ang bukas. Hindi tiyak ang susunod na hininga. Ang iyong puso ay maaaring tumigil sa pagtibok, maaaring tumunog ang trumpeta ng Diyos, maaaring matapos ang panahon ng biyaya anumang sandali. At pagkatapos, ano na? Walang hanggan. Paghuhukom. Ang hindi na mababagong realidad kung saan mo ipapasa ang walang katapusang buhay, langit o impyerno. Naligtas o napahamak. Pinatawad o hinatulan. Walang gitna. Tinatawag ka ng Diyos. Bukas pa ang pinto. Pero hindi ito mananatiling bukas magpakailanman. Hanapin mo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan. Dahil darating ang araw na hindi na siya mahahanap. At kapag dumating ang araw na iyon, huli na ang lahat. Pag-isipan mo ang talatang ito, Kolosas Kapitulo 3 Versikulo 3. Sapagkat kayo'y namatay na, at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kung tunay mong nauunawaan ang isang talatang ito, hindi ka na matatakot sa kamatayan bilang isang Kristiyano. Sapagkat tayo'y patay na, at ang ating buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Nauunawaan mo ba talaga ang kahulugan nito? Ang ating buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Sa sulat ni Pablo, itinuro niya ang isa sa mga pangunahing aspeto ng buhay Kristiyano, ang ating pagkakaisa kay Kristo. Tayo ay kaisa niya. Ano ang ibig sabihin ng ating pagkakaisa kay Kristo? Siya ang kapitan ng ating kaligtasan. Siya ang ating tagapagtanggol sa harapan ng Ama. Upang maunawaan kung gaano kahalaga na magkaroon tayo ng tagapagtanggol na si Jesu Kristo, kailangan nating maunawaan kung sino si Satanas at kung ano ang ginagawa niya laban sa atin. Si Satanas ay ang tagapag-akusa ng mga mananampalataya. Kung ikaw ay nakapunta na sa isang korte at nakapanood ng isang tagapagtanggol at isang tagayusig, makikita mo kung paano ginagawa ng tagayusig ang lahat upang mapatunayang may kasalanan ang nasasakdal. Siya ay naghahayag ng mga ebidensya, nagpapakita ng mga saksi, at tila may matinding paghahangad na maparusahan ang akusado. Ganito inilarawan ng Biblia si Satanas, ang tagapag-akusa ng mga kapatid, na walang tigil sa paghahayag ng ating mga kasalanan sa harap ng Diyos. Siya ang ating kalaban. Ang dyablo, ang ama ng kasinungalingan. Ngunit ang nakakatakot ay hindi niya kailangang magsinungaling tungkol sa atin, sapagkat ang lahat ng kanyang sinasabi ay totoo. Oo, totoo ang kanyang mga akusasyon. Ikaw ay sinungaling, sapagkat nagsinungaling ka na noon. Ikaw ay magnanakaw, sapagkat may ninakaw ka na. Ikaw ay nangalunya, sapagkat may nagawa kang kasalanan sa iyong isip o gawa. Si Satanas ay may hawak na ebidensya laban sa iyo. Alam niya ang bawat kasalanang iyong nagawa, ang mga bagay na itinago mo, ang mga pangakong binali mo, ang mga pagkakataong bumagsak ka. Sa harapan ng Diyos, ikaw ay guilty. Ngunit mayroon kang tagapagtanggol. Ang Panginoong Jesu Kristo ang ating tagapagtanggol sa harapan ng Ama. At bagamat totoo ang mga akusasyon ni Satanas, si Jesus mismo ang nagpahayag ng isang mas dakilang katotohanan, siya mismo ang nagbayad ng ating kasalanan. Oo, inamin ni Jesus na tayo'y makasalanan. Ngunit sinabi rin niya, ako ang tumanggap ng kanilang kaparusahan. Ang hatol ng Diyos sa kasalanan ay kamatayan. Ngunit si Jesus ang tumanggap ng ating parusa. Ang ating mga kasalanan, noon, ngayon, at sa hinaharap, ay pinatawad sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Wala sa ating sariling gawa ang kaligtasan. Hindi ito nakasalalay sa ating mabubuting gawain o sa pagsunod natin sa mga patakaran. Ang ating kaligtasan ay dahil lamang kay Jesu Kristo. Kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, ang iyong buhay ay nakatago kay Kristo sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito? Ito ay nangangahulugang, hindi ka dapat matakot sa kamatayan. Ang buhay mo ay hindi nakasalalay sa mundong ito kundi kay Kristo. Darating ang araw na ang ating katawang lupa ay babalik sa alabok, ngunit tayo ay mabubuhay magpakailanman kasama ni Kristo. Sinabi ni Jesus, ang sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay. Hindi ibig sabihin nito na hindi tayo mamamatay sa laman. Ngunit ibig sabihin nito, hindi tayo mamamatay sa espiritual na kahulugan, ang tunay na kamatayan na walang hanggang paghiwalay sa Diyos. Para sa isang tunay na mananampalataya, ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang pagsisimula ng walang hanggang buhay. Ang mundo ay nag-aalala tungkol sa mga bagay na panlupa, kalusugan, kayamanan, kasikatan. Ngunit ang katawan natin ay lumilipez. Ang ating balat ay kumukulubot, ang ating lakas ay humihina, ang ating buhay ay lumilipez. Ngunit ang ating espiritu ang tunay na tayo, at ito ay nakatago kay Kristo. Kaya't huwag kang matakot sa kamatayan. Kapag dumating ang araw ng iyong pagpanaw, si Jesus mismo ang tatanggap sa iyo.
At sa harapan ng Diyos Ama at ng lahat ng mga anghel sa langit, ipapahayag ni Jesus. Siya ay akin. Siya ay natubos ng aking dugo. Siya ay kabilang sa aking kaharian. Ngunit may babala, sinasabi sa atin ng Biblia. Hanapin ninyo ang Panginoon habang siya'y matatagpuan, tawagin ninyo siya habang siya'y malapit pa. Hindi palaging bukas ang pinto ng kaligtasan. Hindi natin alam kung kailan ito magsasara. Huwag mong ipagpaliban ang iyong pagsisisi. Huwag mong ipagpaliban ang pagtanggap kay Kristo. Sapagkat isang araw, ang biyaya ay magtatapos. At kapag dumating ang araw na iyon, huli na ang lahat.